Magandang araw sa inyo guys. Ako ay may babahaging patungkol sa salita ng Diyos sa mga nangyayari sa ating ngayon sa ating bansa. Ako gaya hindi isang propeta at hindi rin ako isang pastor at hindi ako isang Bible scholar. Ako lamang isang mananampalatayang Kristiyano na mahilig din magbasa at tumuklas ng mga katotohanan patungkol sa Biblia. Pero ang usaping ito guys ay hindi ito ginigit ko na tama. Kayo ang siyang mag-aral at siya sa ating mabuti kung tama nga ba ang aking mga sasabihin patungkol sa mga nangyayari sa ngayon. Dahil kamakailan guys ay sinimula na ang pagdinig kay Pastor Apollo Kibuloy patungkol doon sa mga ginawa niyang krimen sa mga member ng kanyang church. Narito guys ang balita. Dinig, ipinasampina na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Humarap naman at nagkwentong ilan sa kanya umanong sinaktan at pinagsamantalahan kabilang ang ilang menor de edad at dayuhan. At yan ang tinutukan ni Mag Gonzales. Hindi napigilang umiyak ni alias Amanda sa pagdinig ng Senado kanina. Menor de edad daw siya ng pagsamantalahan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Namulat po ako sa KJC Ministry dahil sa aking ama na masugid na nakatutok sa palabas ni Kibuloy sa TV. Nirecruit daw silang magkapatid sa choir ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Pinangako ang paaaralin sila, mapapanood sa TV at makakapag-travel kasama ni Kibuloy. 2017, naging close-in pastoral si alias Amanda sa edad na 17. Sabi niya, parte daw ng trabaho ng Ministry of the Pastorals na imasahe si Kibuloy. Sabi niya, special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdadahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Basta ibigay ko lang daw ang sarili ko. Noon na umano siya ginahasa ni Kibuloy. Marami raw silang biktimang menor de edad. Ilan ang pastoral na close-in ni Kibuloy, minor man o hindi, at any given time? During my time po, Yan guys ang balita na hindi maganda. Dapat ang mga pastor leader sa bawat churches na kinikilala natin bilang isang mananampalatayang Kristiyano walang ganitong kahalayan. Hindi lamang si Pastor Apollo Kibuloy ang napapanood ko sa balita na may mga ganitong ginagawa. May mga napapanood ako pare ng rape at pumatay. Hindi lang isang klaseng isang pare, kundi marami na ako napanood na ganun. Isang pastor wanted sa pang-rape ng minoridad, nahuli sa iba, Sambales. Maraming ganun guys. Ang ano kasi guys, ang tamang pananampalataya sa Diyos dapat bumabase tayo at nag-aaral tayo mabuti at siya sa atin sila kasi tayo ang nagiging biktima. Kung ating pagbabatayan ang Biblia guys, ang mga kinikilala nating pastor o mga church na dinadaluhan, sa aking palagay sila ay wala sa katotohanan guys at sila ay mga antichrist. Bakit ko ito nasabi guys? Kasi paulit-ulit din ang ginagawa sa kanilang mga pananambahan ang mga mali. Ang unang mali guys na nakikita ko sa mga simbahan, yung pamimilit nila sa atin ng pagbibigay ng
ikapo at mga handog. Tama guys, nakalagay ito sa Biblia. Sa Malakay. Lagi nila itong ginagamit na talata para ang mga member ng bawat churches na dadalo magbigay ng ikapo at handog sa Diyos. Kung babatayan natin ang Biblia, legal ito guys, tama. Dapat tayong magbigay sa Diyos ng mga handog at ikapo. Pero sa bagong tipan guys, sa panahon ni Kristo, sa panahon ng ating mahal na Panginoong Hesus, hindi niya naman inalis. Kung hindi, minandato niya. Ang sabi niya doon sa talatang yon, sa Corinthian, sinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto, magbigay kayo ayon sa ipinasya ng inyong puso, nang hindi kayo nabibigat ang loob, dahil inibig ng Diyos na maging masaya tayo. Bakit ginawa ito ng Panginoong Hesus? Kasi guys, sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa sa makatuwid, dahil sa ikapot handog nagkakasala ang tao at walang nakakatuwid, walang nimang isa. Ang sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya minabuti ng Diyos na voluntary ang pagbibigay sa mga simbahan. Ganito guys ang isang halimbawa. Ikaw ay isang mayaman at meron kang 1 milyong kinita sa araw na to, automatically yan guys, 10%. Di meron kang ibibigay na 100,000 sa simbahan. Wala pa yung mga handog. Hindi kayang ibigay yan guys na isang mayaman. Kaya kasinungalingan guys kung gagawin niya yung ikasamput handog. Sinungaling nga ang mga mayayaman guys, hindi nga sila nagbabayad ng buwis bago magbibigay pa sila sa simbahan ng ganong kalaki. Buwis ito natin bigay sa Diyos, kaya ito ay mali. Dapat may mga simbahan, alisin na ninyo yung mga ganyang katuruan. Sa mga pastor, sa mga manggagawa ng simbahan, huwag niyong pilitin ang inyong mga member na magbigay ng kusa o persahin ninyo, gamitan ninyo ng mga kung ano-anong mga talata para lamang mahimok sila na magbigay ng mga ikaputandog. Meron pa isang may mga simbahan ganito guys, kung nais ninyo pagpalain kayo ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw na pagpapala, balik ta rin ang payong at ibubuhos ng Diyos ang biyaya galing sa langit. Tingnan niyo mga pambobola nila guys. Kung nais ninyong pagpalain, magbigay kayo sa Diyos ng 50%, 60%, 70%, 90%. Namantak niyo yung guys. Uubusin nila ang kwarta ng pobre. Malis kayo sa reliyong ito guys, mali ito. Sila ay hindi tunay na lingkod ng Diyos. Lingkod sila ng salapi. Lingkod sila ni Satanas. Ginagamit pa nila ang isa pang talata ng Biblia na ganito. Kung malawak o malaki ang iyong hinasik, malaki rin ang iyong aanihin. Kung maliit ang iyong hinasik, maliit din ang iyong aanihin. Mga talatang ginagamit nila sa pambubudol sa mga taong member ng kanilang church para lamang magbigay ng sobra-sobra doon sa simbahan. Sino ngayon ang pinagpala? Sino ngayon nasiksik? Sino ang naliglig? Yung mga pastor guys. Diba? Mayaman sila. May Mercedes-Benz. May magarang bahay. Tambak ang katulong. May mga bodyguard. Isa yan guys sa mga mali ha. Tandaan nyo isa na ha. Mali ha. Na ginagawa ng mga simbahang ito. Hindi sila totoong lingkod ng Diyos guys. Sabi sa Biblia guys, walang mayamang makakapasok sa kaharian ng Diyos. Wala guys. Pinagbabawal ng Diyos na makapasok ang mayayaman sa kanyang kaharian. Bakit nagpapayaman ang mga pastor? Hindi kasi sila tunay na pastor guys. Sila ay budol-budol. Isang tanda yan guys na mali ha. Tandaan ninyo. Pag ganitong simbahan ang tinuturo nila at pinipilit kayo magbigay ng ikasumpo
ikasampung handog at mga tithes o abuloy sa simbahan, pag ganito ang katuruan, guys, umalis kayo sa kanilang reliyon at sila ay wala sa katotohanan. Binubudol kayo, pinipirahan lang kayo. Tama na magbigay tayo sa Diyos. Magbigay tayo sa simbahan upang ang gawain ng Diyos ay mag-continuous at lumaganap. Pero yung persahan at paggamit ng mga talata, panghipnotismo doon sa mga member ay mali. Voluntaryo ang sabi ng Panginoong Hesus sa bagong talata sa Korinto. Alam ito ng mga pastor. Alam ninyo yan, guys. Masyado na silang pinagsasamantalahan ang mga member. So yan, guys, na mali ha. Magbigay lang tayo sa Diyos. Base sa pinasya ng ating puso ayon sa talata ng Biblia. Bagong tipan, guys, ito makikita. Malinaw ang pagkakasabi para walang magkasala at makaligtas ang tao. Dahil hindi ka makakaligtas, guys. Pag nagduda ka ngayong araw na to sa pagsimba mo, may kinita kang 100, ibibigay mo 10. Samantalang ang nasa isip mo, may bayaran ka ng tubig, may bayaran ka ng kuryente. Di mo kaya ibigay ang 10 piso sa Diyos. Kaya magkakasala ka. Ngayon, kung voluntary mong ibinigay yung 10 piso o yung 100 sa Diyos, yun ang kaligtasan, guys. Kaya yun ang mabuting balita na gustong ipaabot sa atin ng Diyos sa mga oras na to. Ngayon pinakikinggan nyo ako at pinanood nyo ako. I-open nyo lang ang inyong isip. Buksan ninyo ang inyong puso. Alisin natin ang partisyon patungkol sa pagkabahagi ng mga reliyon. Ako, guys, ay walang reliyong kinakaaniban. Pero isa akong mananampalatayang Kristiyano. Galit ako sa mga reliyong, guys, dahil ginagawa nilang kasangkapan ang salita ng Diyos at ang pangalan mismo ng Panginoon upang magkaroon sila ng salapi. Tingnan nyo, guys, ang mga pastor na ito. Yung mga founder pastor sa ating bansa, ubod sila ng kayamanan, guys. Saan ang galing ang kanilang kayamanan? Sa mismong mga members. Pagbabatayan ng Biblia sa Lumang Tipan base sa mga talata, mababasa, guys, sa Lumang Tipan sa Deuteronomio. Ang ikasampu ng mga bahagi na tatanggap ng simbahan, abuloy ng mga member, ay dapat napupunta sa kawang gawa. Dapat ibinibigay sa mga balo o sa mga biyudo, sa mga dukha at mahihirap. Dapat doon napupunta ito, guys, at sa mga dayo. Ayon sa talatang ito, wala silang ibinibigay. Ang abuloy na natatanggap ng mga ito sa bawat member ay kinikimkim nila at tinatago, pinagpapatayo ng mga malalaking simbahan. Sariling bahay, magagara at mga katulong, magagarang mga damit, doon napupunta yung tithes ng mga tao. Kaya sila ang pinakamayayamang tao sa Pilipinas, yung mga founder ng reliyon. Kaya, guys, kung ganito ang katuruan ng inyong simbahang itinuturo at pinipilit kayong magbigay na ikapu at handog, dumistansya kayo, guys. Pero kung voluntary ang kanilang turo, magbigay kayo sa Diyos ayon sa pinasya ng inyong puso, manatili kayo sa kanilang simbahan dahil sila ang nasa tama. Pero pag pinipilit ka, guys, at kung ano-ano mga palabok ang ginagamit sa loob ng church para sabihing magbigay tayo sa Diyos at aalisin niya ang mga salot, aalisin niya at papasaganain kayo, budol yan, guys. Bawal dagdagan, bawal bawasan ayon sa Biblia. Pangalawa, guys, yung mga mahalay na kaisipan katulad ng ginagawa ni Kibuloy. Pag pinamamasahe ka ng isang pastor sa kanyang katawan, guys, na hindi ka naman niya anak, hindi ka naman niya asawa, dumistansya ka, guys, manyak ito. Bawal, guys, ayon sa Biblia. Bawal hawakan ang katawan ng isang tao nang walang relasyon. Hindi mo siya karelasyon eh. Bakit mo siya hawakan? May malis ang pag-iisip. Kaya biktima nga ang batang babae doon sa balita na nililitis ngayon sa Senado.
So yan guys, na dapat maging aware na tayo. At kung may nagsabi sa inyo na sila yung mga propeta, sila yung mga Diyos, guys, ayon sa salita ng Diyos, hindi sila totoo. Huwag kayong maniwala, ang sabi ng Panginoon. Nagbigay siya ng babala sa bagong tipan. Sa Mateo. Ang sabi niya sa aklat na ito sa Mateo, kung may magpapakilala sa inyo na naandyan ang Kristo o siya mismo ang Kristo, huwag kayong maniwala. Si Kibuloy guys na nagpapakilalang siya ay Diyos. Siya ay propeta. At maraming ganitong klase ng relihiyon na nagpapakilalang nasa kanila si Santo Niño, sa kanila ang espiritu ng anghel, nasa kanila ang himala. Huwag kayong maniwala guys. Malinaw na nagbabala ang Biblia. Huwag kayong maniwala dahil ililigaw nila ang marami. At maging ang mga hinirang. Tingnan mo ang sabi ng Panginoong Hesus mismo. Siya mismo nagsalita nito. Pag may nagsabi o siya mismo ang nagsabing siya ang Diyos, distansya agad guys. Kahit kailan guys, sa panahon ito, hindi darating ang Diyos sa katawan ng isang tao. Ang pag dumating ang Panginoong Hesus, magugunaw agad ang daigdig at magkakaroon ng tinatawag na rapture. Magugunaw guys at walang makakatingin sa liwanag at kaluwalhatian ng Diyos. Malulusaw ang lahat ng bagay dahil isa siyang super laser. Mas matindi pa sa doon sa sinasabi ng mga scientist na laser o sikat ng araw. Triple o mas matindi pa. Kaya walang makakapagsabi na sila ang Diyos. At kiniklim nilang ako ang Diyos. Ako ang propeta ng Diyos. Sinungaling ang taong ito guys. Umalis agad kayo. Dahil pagsasamantalahan lang kayo. Pangalawang babala. Guys. Pangalawa na itong sinabi kong babala. Una sa tithes, mga buloy. Pangalawa, yung nagpapanggap siya ang Panginoon. Yung nangyari doon sa kapihan doon sa Surigao, yung si Senior Aguila, nagpakilala din, nasa kanya ang Santo Niño at reincarnation ni Santo Niño. Marami ding nabiktima. Tingnan nyo guys ha. Dahil sa katangahan, ang espiritu kasi ng katangahan guys ay nasa atin. Ibinigay ito ng Diyos dahil hindi lahat ng tao guys ay anak niya. Niwala kayo sa akin guys, Biblia nagsasabi at mismo ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito. Ang diablo ang inyong ama. Kung ano yung kanyang ginagawa ay siya ninyong ginagaya. Siya ay ama ng kasinungalingan at pamamatay tao. Yan ang sinabi mismo ng Panginoong Hesus. Ang diablo ang inyong ama. Sa makatuwid guys, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pangatlo guys, eto dito na magkakaroon ng matinding pagdidibate. Kaya bukas isip lang ha. Puso, isip, buksan nyo. Dahil dito na guys magkakaroon ng debate. Ito ang tunay na tanda. Ako guys hindi sabadista. Tandaan niyo wala akong reliyon kinakaaniban kung hindi naghahalongkat lang ako sa internet, sa mga impormasyon, sa mga dictionary, sa mga history para yung kalamang ko bilang isang mananampalatayang Kristiyano ay lumawak. Ito guys ang tunay na palatandaan ng Diyos. Merong 10 utos ang Diyos na ibinigay sa tao. At ang paliwanag ng ibang mga pastor at ng ibang mga inalis daw ito. Guys, hindi inaalis. Sabi ng Panginoong Hesus, naparito ako para hindi sirayan ang kautusan, kundi ipatupad ang kautusan. Tandaan nyo guys ha, wala akong reliyong kinakaniban, hindi ako sabadista. Eto, panurin nyo to guys. Ito ang palatandaan ng tipan ng Diyos para sa kaligtasan mo. Ang Panginoong Hesus ang sabat. Papagpahingayin niya tayo sa ating mga kapigatian at dalamhati, aalisin niya at pagpapahingayin. Ito ay tipan ng Diyos sa lahat ng tao, hindi lamang sa mga Israelite, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa buong mundo, sa lahat ng mga nilikha niya. Papagpahinga niya at siya ang sabat. Panurin niyo mabuti ang video ito kaya pakinggan na sila tayo. Who changed the day? Was it God
No. Was it Jesus? People say Jesus did it. No, he didn't. People say, well, it must have been the apostles. No, it wasn't the apostles. The Bible tells me, and my friend, this is as plain as the nose on your face. When I go through this great prophecy, and everybody agrees with every point, but when we get to this one, they say, oops. But oops won't do. The Antichrist changed the day. And my friend who is here today is going to come, and he's going to read, Mr. Vince Morton, he's going to come and read from the official writings of the, as they call it, the Holy Roman Catholic Church. Listen to this. These are the unadulterated statements from popes and other Roman Catholic leaders. Our beloved Father, Pope Leo XIII, said, "We hold upon this earth the place of God Almighty." Our beloved Father, Pope Gregory VII, said, 1. That the Roman Church was founded by the Lord alone. 2. That the Roman Pontiff alone is justly called universal. 3. That he alone can depose bishops or restore them. 4. That all princes should kiss the feet of the Pope alone. 5. That it is lawful for him to depose emperors. 6. That his sentence ought not to be reviewed by anyone, and he alone can review the decisions of all. 7. That he ought to be judged by no one. 8. That the Roman Church never erred, nor will it, according to Scripture, ever err. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, "Remember the Sabbath day to keep it holy." The Catholic Church says, "No, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week." And lo, the entire civilized world bows down in a reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question: which is the Sabbath day? Answer: Saturday is the Sabbath day. Question: why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer: we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question: have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer: had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week,
for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment. Guys, yan ngayon ang pinagdidibatihan ng maraming Kristiyano sa buong mundo. Yung 2 araw, yung Sabado at Linggo. Base sa Biblia, guys, sa Genesis, sabi ng Panginoon, 6 na araw na ginawa ng Diyos ang daigdig. At nagpahinga siya sa ika-7 araw at ito ay kanyang dinakila at binasbasan, nagpala. Sa 10 utos ng Diyos, guys, iniuutos ito. Ipangilin mo ang araw ng Sabat. Alam ba ninyo, guys, kung sino ang nagbago? Napanood nyo na yung video, di ba? Si Constantine the Great, ayon sa kasaysayan. Binago niya. Inalis niya ang Sabat. Bakit? Dahil may propesiya si Propeta Daniel. Tandaan niyo yung verse, guys, ha? Daniel 7 verse 25. Ang pagkakasabi sa talatang ito, ulitin ko, guys, ha? Daniel 7 verse 25. Ang pagkakasabi sa talatang ito ng Biblia, babaguhin nila ang mga kautusan. Natupad, guys. Binago nga nila ang kautusan at inalis nga nila ang Sabat. Ang ginawa ng relihiyong Katoliko, guys, ginawang Lunes ang unang araw at Linggo ang ika-7 araw. Kung babatayan natin ang kalendaryo, parehong S ang magkabilang dulo. Sunday ang first day of the day at Saturday ang last day of the day. Pareho silang S, pinagdikit. Sunday, Saturday. Pero ito ang sinusunod. Ang halos buong mundo. Ang araw ng Linggo. Na ang utos ay Diablo. Diablo ang nag-utos ito, guys. Kasi ang Sabat ay ang daan ng kaligtasan. Ayon sa Biblia, ako ang Sabat, ang sabi ng Panginoon Jesus. Nagpagaling siya nung araw ng Sabat. Kaya sa dinibate ng mga pastor o mga tao sa sinagoga ang tawag sa Biblia, guys, sa mga simbahan. Sa ngayong panahon ito, guys, iisang bansa na lamang ang nagsisimba ng araw ng Sabado at batas ito sa kanilang lugar, sa bansang Israel. Pag darating ang araw ng Sabado, ang buong bansa ay nangingiling, nagsasamba, nagdadasal. Yun kasi ang kautusan at yun ang tipan ng Diyos. Guys, binago ni Constantine the Great. Tandaan nyo to, guys, nasa ano to, nasa world history ito. March 7, 321 AD nang ideklara na alisin ang Sabat at ipalit ay ang Linggo. Malinaw yan, guys. March 7, 321 AD ayon sa pandaigdigang kasaysayan. At may bagong talata sa Biblia, guys, sa Hebreo 4. Hebreo 4, 1 hanggang 12. Basahin yung isa-isa, guys. At intinding mabuti ang talata. Manalangin sa Diyos na
sana maunawaan ninyo ang mga talatang ibinigay ko. Para pag-aralan ninyo kung may basihan ba ang video na napanood ninyo at yung kasaysayan. Tandaan ninyo guys, may Diyos na masama at may Diyos na mabuti. Ang gusto ng Diyos na masama, sirain ang kautusan ng Diyos at ipatupad yung Kanya. Ang Kanya ay Sunday, kaya lahat ng mga churches na nagsisimba ng Sunday, walang tsansa ng kaligtasan guys. Totoo, sinabi sa talatang ito ng Hebreo, isinusumpa ko, kagagalitan ko sila. Basahin ninyong mabuti ang talata guys, nang maunawaan ninyo. Nagtangi sila ng araw ayon dito sa talatang ito. At yun ay ang linggo. Special day ang linggo sa kanila at hindi ang Sabado. Guys, may mga relihiyong nagsasabi, inalis ang Sabado. Kaya maniwala guys, isa ito sa mga palatandaan na sila ay mga antichrist. Hindi ako sabadista guys, pero nabasa ko ang mga talatang ito at natuklasan sa internet na mayroon palang ganitong kautusan na hindi tinuturo ng mga simbahan. Ganito kasi guys ang ginagawa ng mga pastor. Babasa sila ng teksto sa lumang tipan, lalaktaw sila ng napakalayo, pupunta sila doon sa bagong tipan at pagsasamahin nila at lalagyan ng mga palabok. Dalawang teksto lang ang sinabi sa Biblia, pero ang palabok nila umaabot na 1 oras, kalahating oras na pagpapaliwanag. Hindi ganun ang tamang pag-aaral ng Biblia guys. Kung nais natin madagdagan ang karunungan at malinawan tayo base sa salita ng Diyos, simulan natin sa Genesis ang pagbabasa. Tapusin natin ang book of Genesis bago tayo sumunod sa Exodus. By the book tayo guys babasa, wag text, kasi ang text ay maliligaw ka. Shorted kasi ito guys. Shortcut. Guys, sana naging daan ang video kong ito upang magkaroon kayo ng bakayan, kayo magagalit sa akin sa halip mag-aral. Ang hindi tumutupad guys sa kautusan ng Diyos ay karusahan. Ang tamang pagsamba guys ay Sabado at hindi ang Linggo. Ang pag-aaral ay nasa atin at bukas na. Guys, ang tawag sa kanila, pagan God, mga paganong pananampalataya ang sumasamba sa araw ng Linggo. Yan ang katotohanan. Kaya wala rin kayong kaligtasan. Bakit? Biblia ang nagsasabi. Ang sabi dito sa Hebreo 4:1-12, sinusumpa ko, Diyos ang nagsalita, pagagalitan ko sila. Magandang araw sa inyo guys. Ako si Jesse Boy at ito ang aking daigdig.